makabenta ka ng 30,000 ng isa, di ba? Laki na kagad ng pera mo. Saka ano, mabilis lang. Ewan ko ba't ang bilis lumaki ng baka. Ang bilis sila lumaki. Taon lang eh. Kung tutuusin mga kabukals, mas maganda to kaysa sa kambing eh. Mahal ko lang yung mga kambing kaya hindi ko may alis eh. Pero ano na eh. Parang I want to give in to my temptation, sabi nga. Familiar ba kayo mga I want to give in to my temptation. Parang napapaisip na rin ako mga kabukals eh. Pero ang baka, ito talagang kung papipiliin ako ito yung ating mga kambing ingay. Masasakati pa lang ako mga kabukals, wala na ubusan tayo ng damo. Tuloy-tuloy lang ang ulan. Hindi natin sila may labas. Puntahan naman natin si Milky. Nilipat ko na nga rito dito sa may tabi ng lote ni Ate Ninfa. Actually, lote pa rin ni Ate Ninfa yun. Yan te. Lote pa rin ni Ate Ninfa itong pinagsusugaan niya nito. Ito yung isa niya nakabakod. Yan, di ko masikaso. Wala talaga itong mga kabukals, itong mga madre de agua natin dito. Kahit anong lakas ng ulan, naninilaw. Ang pangit ang tubo, hindi nag-ano. Plano ko ng ito lang naman sa spot na to. Ewan ko bakit. Kasi kung makikita nyo, ayun yung nasa gilid na yun, maganda tubo, ayun, ito medyo din naninilaw to. Yung dito rin. Ayan, yung dito rin. Medyo hindi rin maganda. Pangit ang lupa rito. Hindi rin makaano. Ayan, hindi ko maasikaso ito, pero plano ko to, ko na. Pasadahan ko na diretsuhan ng grass cutter kahit ayun, sagasaan ko na yung mga naninilaw na yan. Para sandali lang naman sa grass cutter yan. Si Milky mga kabukals, napakaganda ng katawan, Kakalipat ko lang, doon siya galing sa kabila eh. Kalipat ko lang sa kanya rito eh. Napakaganda ng katawan, Bait pa yan. Bait yan, naninipa eh. Yan mga kabukals Umulan, umaraw, andito lang yan. Saka yan, suga lang. Ngayon na tag-ulan kasi maraming pagkain talaga. Kaya walang problema. Yan naman ang isang nagustuhan ko sa baka, talagang napakadaling alagaan. Ito, kay Milky siyempre isa pa lang pero hindi natin sigurado kung marami na. Pero so far, yung na-experience ko kay Milky, napakadali lang. Yun nga kahit bumabagyo, umuulan, nandito lang siya. Malaki na siya eh. Kasi last year, 'di ba, nung ipinasok natin sa kusina, maliit pa siya noon. Pero ngayon, pag pinasok natin sa kusina 'yan, tapos tinali na sa poste, baka gibain niya yung kusina ko. Malaki na 'yan eh. So kaya niya na talaga yung yung elemento ng nature. So yan, kahit bumabagyo nga, dito lang siya. And kahit bumabagyo, tuloy lang sa pagkain. Kaya kakatila nga lang ng ulan, Kakatila lang ng ulan, Kain lang din siya. Ang ko nito, kailangan lang talaga maalagaan sa purga ba. Kailangan kasi pag pinurga natin siya, meron siyang kwadra. Kasi maganda, wala siyang kinain pagka pinurga natin siya. Pagka nandito lang sa labas kasi, tuloy-tuloy lang kain yan kahit gabi kumakain yan Kaya maasikaso ko rin yan. Kay Kuya Greg nga, ilan yung baka niya? 3, nasa labas lang din naman yan. Yun, wala daw purga-purga yun.
yung nanay niyan, ilang taon na sa kanya, wala daw purga-purga yun. Pero syempre, iba ang approach natin. Malalagyan natin ng konting science. May purga. Pero so far, kasi napurga naman natin yan eh. Yun nga, pinasok natin sa kusina, di ba? Kung napanood nyo. Pinurga natin yan si Milky. Ang sarap pang tignan ang sarap pa nilang tignan kumain, no? Ang ano lang daw dito, ang tinandaan ko kasing tinuro sa akin ni Kuya Greg, kailangan talaga ililipat-lipat mo araw-araw. Hindi siya pwedeng magtagalan sa isang pwesto. Napansin ko din, yung katulad niya, kalilipat ko lang, di ba? Lakas siya ng kumain. Pagka yung nandun siya kasi, hindi na siya masyadong kumakain. Siguro, pagka nalakaran yung damo, lalo na may pupo na, hindi na talaga din kinakain talaga. Dito kasi bago, 'di ba? Bagong damo, bagong sampa siya. Maganda pa yung damo, mabango pa, wala pang ipot, wala pang ihi. Ayan, kaya kain ng kain, ayun. Magdamag yan, kahit sa gabi kumakain yan. Tapos kahit tinitingnan ko pagka umuulan, kahit malakas ang ulan, kain lang din siya. Kain lang din ng kain. Milky. Ito mga kabukas, pag prenesyon to, siguro kaya na ipalo ng 60 ito, ano? Yung sa palagay nyo mga kabukas, pagka ibinenta natin. Pero hindi ko ibebenta to, ha. Sinasabi ko lang na pag prenesyohan natin ngayon, may 60 na siguro to, 65 kaya na siguro, no? Kasi napapanood ko kay Longs TV, yung mga pinipicture niya, may 55. Pero syempre ano naman yung mga iba doon, karamihan doon mga Brahman talaga. Pero ito naman kasi malaking lahi nito, malaking nanay nito eh. Saka yan, no, yung ganyang laki ng katawan niya. Tingin ko may mga sa 60 na rin niya kaya siguro. 'Di ba? Kalahati na kaagad yung value niya, oh. From 30,000 natin nabili, kalahati na kaagad, oh. In a span of isang taon mahigit lang. Hindi, parang isang taon pa nga lang, oo. Isang taon pa lang. Basta ganon, more or less, isang taon pa lang siya. Sa atin, ha, sa atin. Nung nakuha natin to, 3 months pa lang naman siya noon eh. Kasi nakita ko itong pinanganak eh. So talagang inabangan ko na to eh. Paglabas pa lang sa bahay bata ng nanay, sinabihan ko na kagad si Kuya Greg na interesado akong kunin eh. Kaya nasubaybayan natin. Kaya nung nakuha natin siya, nasa 3 months lang siya noon. Ayan, oh, biro mo 3 months. Sabihin na natin 4 months. Pero hindi, 3 months mahigit lang yung mga ganun eh. O 30,000 na kaagad mga kabukal, so di ba? Kung meron ka palang, let's say 6 na baka, tapos 6 mga anak lang yun, syempre makabenta ka ng 30,000 ang isa, di ba? Laki na kagad ng pera mo. Saka mabilis lang. Ewan ko ba't ang bilis lumaki ng baka. Ang bilis sila lumaki. Taon lang eh. Kung tutuusin mga kabukals, mas maganda to kaysa sa kambing eh. Mahal ko lang yung mga kambing kaya hindi ko may alis eh. Pero parang I want to give in to my temptation, sabi nga. Familiar ba kayo mga I want to give in to my temptation. Parang napapaisip na rin ako mga kabukals eh. Pero ang baka, ito talagang, kung papipiliin ako ito personal kong opinion, baka kambing sa baka talaga mga kabukals. Kasi na-experience ko yung pag-aalaga eh. Kaya lang syempre pagka marami ka ng baka, problema mo rin yung space. Lalo na kung itong area natin mababakuran na naman yung mga lote, yan katulad yan, nilinis na yun, 200 square meter yan. Hindi na siya pwedeng sumuga dyan pag yan nabakuran na. Luckily may mga nagpapahiram sa atin, katulad nga ni Ate Ninfa, ito kay Ate Ninfa pa ito, tapos sa kabila kay Sir Jun, mga masusuga-sugaan pa natin.
Ayan. So yun mga kabokals, tignan natin if kabokals will give in to his temptation. Hindi, yung plano ko kasi mga kabokals, if ever man na i-dispose, isusuko ko yung kambing, bibili ultimano ko ng, yung mapagbibilan din sa kanila, bibili ultimano ko ng isa kaagad na baka. Para kumbaga yung mapagbibilan sa kanila, hindi rin masayang. Kumbaga andyan na, panibagong baka. Parang ganun ang plano ko. Pero ano wala pang final mga kabokals wala pang final. Yun naman sabi ko nga I am tempted to do it. Pero yung pagmamahal ko kasi sa mga kambing andun pa rin Kaya ayan. Sarap pa nila tignan kumain Linis niya Malinis siya kasi exposed sa ulan. Pero kung nakakwadra yan, pagka nasa kwadra limbawa, makita mo may mga pupo sa pigi kasi syempre nahihigaan nila. Yan. Mas malinis yung nakasuga lang ng ganyan. Kaya syempre, pagka may bagyo, maganda rin may kwadra talaga. Pagka malakas, sobrang lakas ng bagyo, kahit gaano pa kalaki yan, maganda syempre, syempre nahihirapan din yan pag giniginaw din. Pero darating tayo dyan mga kabokals. Darating tayo dyan. As soon as I gave in to my temptations. Pagka sorry kasing problema ko pagka dinispose ko yung mga kambing. Ayoko naman kasi yung ultimano kakatayin sila Gusto ko yung kukuha ng mga kambing, yung aalagaan lang din sila. Kung halimbawa man na ibebenta ko. Hanggat maaari, yung aalagaan lang din sila. Kasi nga, nakawawa rin naman. Yun nga, kasi nga mahal natin yung mga kambing. Ayot kaya nag-iiyakan Yun din yung isang hirap sa kambing nakita nyo, hindi sila pwedeng ilabas pagka maulan. Kaya ayun, sakate. Ayun yung sakong dilaw, naka-standby. Inaanan lang muna natin si Milky. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang mga kabokals. Hindi na siya masyadong inaano. Dati-rati kasi talagang punong-puno siya ng yung mga langaw kalabaw ba tawag doon, yung mga maliliit na nasa mukha niya, katawan. Pero ngayon wala masyado. Siguro sa ulan. Ang problema rito minsan, nandudunggol ba? Nandudunggol. Hindi naman siya nanunuwag, dudunggulin ka lang, parang play lang niya. Pero pag may sungay na siya, hindi na pwede yun. Wala pa sungay yan mga kabokals Diba? Wala pa sungay yan. Kaya talagang malaki pa ilalaki niyan. Malaki yung nanay niya, malaki. Parang dinosaur Sana mapalaki din natin siya ng katulad ng nanay niya. O mas malaki pa. Maganda to pagka napalahian pa natin ng Brahman. Kasi may mga nabibili naman ngayon na similya, yung AI. Na mga talagang Brahman yung similya. Yung pagkagamitin natin sa kanya, Brahman. AI lang to. Papa-AI lang natin kasi wala na rin barako dito na Ayan. Diba? Lutong niya kumain Pagka ganito kasi nakasuga lang, nakakain niya kung anong gusto niya Saka yun nga, unlimited. Kain na siya ng kain kahit gabi. Ang downside naman, expose siya sa elements katulad niya pag may bagyo. Yan. Pero so far kasi yung suga kasi dito, ayun katulad ayun, baka. Kita niyo ba 'yon? Ayan. Baka rin 'yun mga kabokals. So nandun lang din 'yun. Nandiyan lang din 'yun. Kay Tata Maria yata 'yan, baka na 'yan. Di ba? Tapos yung kay Kuya Greg andoon naman sa kabila. Yung mga baka niya doon sa kabila. Marami kasi karamihan ng baka dito makikita nyo. Talagang nakaganyan lang, nakatali lang sila. Umulan umaraw, andyan lang. Ayan. Makabili pa tayo ng isang ganito. Maganda-gandang investment na. Investment to mga kabokals Baka. Ito talaga tinatawag na Alclancia. Alclancia. Alclancia kasi dati baboy yung tinatawag na Alclancia kasi ang baboy nga para ka lang nag-iipon nga
Kasi hindi naman ganun kalaki tinutubo sa baboy. Pero ito talaga, ito ang investment na talagang tumutubo yung baka. Pero syempre, every investment has a risk. Syempre may risk din yan kasi may buhay yan. Pero di ba, ito nabili natin 30,000, no? Kung presyo ko to ngayon 60,000 kaya. Di ba? Di na doble na kagad yung ating pinambili sa kanya. Ano ba naman yung pinakain natin sa kanya? Nakasuga-suga lang siya rito. Ayan. Yung inumin niya may molasses, magkano lang naman yung molasses. Yung pampurga, magkano lang naman yung pampurga, isang beses pala natin siya napurga, 'di ba? So tubong-tubo yung ating 30,000, 'di ba? So ito yung isang pinag-aaralan ko ngayon na, 'di ba? Maganda mag-invest sa baka hangga't may space pa na ano na pwede tayong paglagyan. And who knows, 'di ba? Who knows, dahil sa baka makabili tayo ng additional na mga lupa na kung saan may tutuloy natin yung mga projects natin. Pero yun, baka mga kabokals, isa sa nakikita kong magandang investment. Hindi natin masasabi kasi hanap buhay kasi nga ang kita naman dito hindi naman araw-araw eh. Kumbaga one time big time one time big time millionaire ka dito, isang bentahan, siyempre malaki yung pera, pero ang tagal mo namang ihintayin. Matagal. Pero ibig sabihin, kung mag-i-invest tayo sa hayop, maganda na yung baka. As long as meron tayong lugar. Kasi kung gagastosan mo lang, bibili ka ng pakain niya na silage, or yung uupa ka ng tao na kuha ng pagkain, wala rin. Pero sa sitwasyon kasi natin dito ngayon na may mga mapagsusugaan pa tayo. May mga kaibigan tayo nagpapahiram ng lote yan, na pwede nating ito iniisip ko sugaan ko na. Ate, sugaan ko na lang kaya yung lote mo para malinis din. Iniisip ko pakawalan ko na lang yung kambing yan o kaya si Milky. Wala, ang pangit ng tubo ng ating mga Madre de Agua kaya lang. Pero sa bandang itaas maganda. Yun, doon maganda. So iniisip ko, 'di ba? Si Milky kasi pwede diyan, palit-palit. Dito muna siya, tapos doon. Linis yan. Ayun yung pinanggalingan niya, ayan makapal yung damo niya kahapon, pero linis niya ngayon. Ito bukas, na yan? Ano na rin yan? Manipis na rin yan bukas pag binalikan natin siya. So yan po, si Milky. Magandang investment mga kabokals, baka. Nasa niya ito, kailangan maano ka rin ito wala, parang lang, akala ko may sugat, lang, parang balat ba, parang balat. Yan lang inaano ko pag tinitignan ko siya, iniikutan ko yung katawan niya, tinitignan ko kung may sugat o may ba. Yan, iniikutan ko. Pero wag tayong tatapat masyado sa paa niya. Minsan may ugali yan. Umiigkas yung paa. Umiigkas eh. Naninipa eh. Yan. Yan lang po yung check natin sa kanya. Sa ngayon po hindi tayo nagpapainom kasi hindi naman umiinom eh. Pagka maulan na ganito, hindi inom yan. Yan. So check lang natin katawan niya, tapos yung tali, lipat, ayan. Minsan kasi yung tali, yung pagkakatusok ng nahuhugot na minsan eh. Na malakas yan eh. Yung kailangan may balik kasi pagka nahugot niya yan, kung saan na makakarating yan, nahanapin na natin yan. Noong nakaraan, nahugot niya yan, nakarating siya roon sa kabila. Hinanap ko pa ron. Ayan mga kabokers, si Milky. Iwanan natin dyan. Bye bye Milky. Ganda natin. Let's cross the bridge when we get there. Ibebenta ba mga kambing, din papalitan ng baka, diba? Hindi pinag-isipan ko na ngayon kasi nagugustuhan ko ang baka mga kabokals. I'm starting to fall in love.
Ayan, kukuha na nga ako ng damo. Pakainin natin kami, wawa naman. Ayan mga kabukals. Napier yan, no? Wala, hindi natin madala yung ating 4x4 eh. Sira yung 3 gulong, sila gumagana eh. Hindi. Yung ating Raptor, hindi natin may baba dito kasi putik. Yan. Para sa ating mga kambing. Yan ang ating mga kambing. Nakakain din. Napier grass mga kabokals. Taba oh. Taba. Yan, shoutout kay Sir Michael Velasquez. At kay Sir Daddy John Farm. Yan. May order po si Sir Michael Velasquez. 300 cuttings. Fully paid. Hindi ko pala mai-deliver. Pero sabi ko naman pahupain ko lang yung bagyo. Kasi may bagyo pa tayo. At kay Sir Daddy John Farm. 200 cuttings. Fully paid. Ayan. So, minessage ko naman sila. Sabi ko may palipasin lang muna yung bagyo. Pero ayan, schedule for delivery po ni Andrew yung kay Sir Michael. Kay Sir Daddy John, hindi ko alam kung kakayanin ni Andrew yung Rizal eh. Sa Rizal kasi, kay Sir Michael kasi sa Nueva Ecija. Yan kaya pa ni Andrew. Kay Sir Daddy John sa Rizal, medyo malayo po dito, opposite eh. Baka ipa LBC na lang. Ang problema kasi sa LBC mga kabokals, ito nga kasi matataba yung cuttings. Ito mabigat. Hindi ko alam kung magkano aabutin. Pero yan, first time ko kasi magpapadala ng Napier cutting sa LBC. So malalaman natin yan kay Daddy John Farm kung magkano aabutin ba yung sa LBC. Ayan. Ating mga kambing. So yun nga, nabanggit ko kanina, I am tempted. I'm starting to give in to my temptation. Natitempt ako mga kabukals na ibenta sila. I-dispose na lahat yung mga kambing natin and then mag-focus sa baka. Pero yun naman wala pa akong final decision mga kabukals. Yun naman sumasagi lang sa isip ko at patuloy ko pang pinaglalabanan. Patuloy pinaglalabanan. Kasi sayang naman nahihinayang din ako sa ating mga kambing na ito. Mga pet natin yan kaya lang. Although wala namang gasto sa kanila kasi nga damo lang naman kinakain din nila. Kaya lang yung time kasi, yung time na dapat maalat ko sa ibang gawain, yun na ibibigay ko pa sa paglilinis ng kulungan nila, pag sasakate. Yan. So, yun po yung mga bagay na kinukonsidera natin kung madidispose natin yung mga kambing. Mas yung time maibibigay natin sa iba pang mga gawain na income generating ba. Si Dagul, ayan. Pero yun nga, ayoko kasi yung kakatayin Kung sakasakali man na ibebenta natin, gusto ko yung aalagaan lang din. Pero wala pa ako sinasabi mga kabukals, ito na pag-uusapan lang naman natin alam muna natin na pag-isipan ko pa. Gaganda talaga ng Napier natin Sulit mga kabukals, giant Napier yan Yan talagang magandang pakain sa mga Saka isa rin po yan na pumipigil sa akin kasi ang dami natin Napier. Although kung may baka naman, kung makabibili naman tayo ng isa pang baka, ayun, may mga paggagamitan din tayo ng Napier. Kaya lang, kasi nga nakasuga lang naman yung baka. So hindi rin natin masyadong magagamit yung Napier. So isa rin po yan sa pinag-isipan ko kapag binenta ko yung kambing, sobra pong dadami yung Napier, wala tayong mapagagamitan. Diba? At saka ito kasi yung isang lote ni Sir Jun. Ayan. Wala na magko-control ba sa damo. Kaya nga yung kay Ate Ninfa nga, 'di ba, masukal kasi hindi ko yun, hindi natin sinusugaan ng kambing. Pero iniisip ko nga na papasukin ko na yung mga kambing doon na lang. Total, hindi rin naman maganda yung tubo ng ating mga Madre de Agua doon. I-concentrate ko na lang lahat dito sa loob, yung mga Madre de Agua. Kasi dito sa loob, maganda tubo Gawin ko na lang, parang sugaan na lang yun.
Well, again, plano pa lang naman, hindi ko pa naman. Kasi yung bandang itaas, maganda tubo. Tingnan natin. Yan naman yung mga plano pa lang naman yan. So yan mga kabukals, ang ating mga kambing. Pero maganda kasi may goat house na tayo. Yeah, may goat house na tayo, so hindi sila nababasa. Dito lang sila. Saka kahit walang ulan, hindi ko na muna pinalalabas kasi laging basa yung damo eh. Kahit hindi umuulan, let's say umaraw na, basa pa rin damo eh. So ito nga oh, para naasar ako eh. Full confinement na, nagtae pa eh. Pero wala na, magaling na siya. Nagtae pa, puro rot eh. Kaya medyo naasar ako eh. Full confinement na, nagtae pa eh. Ewan ko doon siguro sa minsan kasi pag kumukuha ako ng damo, basa. Ewan ko nakaka-apekto rin sa kanila yung pagbasa ng damo. Ito nga, medyo basa pa oh. Kaya lang, ano magagawa natin, umuulan. Wala naman tayo makakuwang tuyong damo ngayon dahil naulan. Pero ayan, okay na yan. Hindi na siya nagtatay. Saka wala, hindi buntis pala mga kabukals itong dalawa na to. Negative, hindi ko alam kung ano nangyari. Mataba lang yata. Kaya parang sabi ko, parang buntis sa lalaki ng tiyan nakaraan eh. Yan, lalakas din kumain. Lalakas din kumain. Ang difference lang, yun nga, pinagsasakati sila. Unlike si Milky, paikot-ikot lang sa paligid. Suga-suga lang. Yan. So yan mga kabukals, ito lang po muna yung maibabahagi ko sa inyo for today. Si nga pala, Mocha, laki na oh mga kabukals oh, si Mocha. Nakita nyo ba, nakikipagsabayan na oh. Nakikipagsabayan na siya. Hindi ko na tinatali. O dati nakatali ito, nanunuwag siya pero hindi naman niya hinahabol na. Si Mocha. Etong si Snow, mas malaki na sa nanay niya. Nanay niya yan eh oh. Oh, mas malaki na sa nanay niya. Lalo na yun si Mocha pag lumaki yun. Talagang mauungusan niya ng gusto, pati yung ate niya. Pati ate niya, mas malaki siya dyan. Kasi si Dagulan tatay niyan eh. Ayan. So yan mga kabukals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.